My name is Mia, 26 years old, call center agent sa gabi, half asleep human being sa umaga. Normal lang ang buhay ko. Work, commute, kain, tulog, walang special, walang kakaiba. At sa totoo lang, gusto ko lang ng simpleng buhay na tahimik. Pero nagbago lahat iyon nang dumating ang isang message na hindi ko naman na-send. Isang Lunes ng umaga yon. Kakauwi ko lang galing night shift. Pagpasok ko sa condo, diretsong bagsak ang bag sa sofa, sapatos tanggal, at cellphone charge agad. Habang hinihintay kong umabot sa at least 20% yung battery, nagsalang ako ng noodles. Pagbalik ko sa phone, may notification. One new email. Subject, chat history backup for you. Wala naman akong pinapa-backup na kahit ano. At hindi ko kilala ang sender. Random Gmail lang, walang pangalan. Pinuksan ko, sa loob may Google Drive link. Folder name, MIA and Lian, 3 days. Si Lian ang best friend ko since high school. Magkaiba na kami ng schedule pero halos araw-araw pa rin kami nag-chit-chat. Pero bakit may 3 days? At bakit may feeling ako na may mali? Out of curiosity, binuksan ko ang folder. Laman nito, screenshots, mga screenshots ng messenger chat. DP ko, pangalan ko. DP ni Lian, pangalan niya. Pero ang kakaiba, ang date sa taas ng mga screenshots, 3 araw PA lang mula ngayon. Hindi pa nangyayari, akala ko una edited lang. Prank. Pero habang binabasa ko, unti-unti akong kinilabutan. Nakasulat doon yung eksaktong mga linyang sinasabi namin sa isa't isa. Mga biro, reklamo sa trabaho, kwentong MRT, pati emojis na usually ginagamit namin. Pero hindi ko pa nasasabi kahit alin doon. Hindi pa nangyayari yung mga moment na kinukwento namin sa chat. Binasa ko ang unang screenshot. Sabi ko raw kay Lian, "Grabe dude, naipit yung bag ko sa MRT door kanina. Another near-death experience." Tapos reply niya, "Sabi ko sa'yo, wag kang sumakay pag 6:42 AM yung tren. Jinx yan sa'yo." Napatawa ako sandali. Mukhang si Lian nga magsulat. Pero sabay balik ng kilabot kasi hindi pa ako sumasakay ng MRT ngayong araw na to. Night shift ako, diretso taxi pa uwi. Nag-scroll pa ako, may sunod na screenshot. May. Bukas na sana magloko yung elevator, no? Wag lang today, pagod ako. Lian. Wag kang tatawid ng 14th floor stairs. Promise me, kung magloko man, wag ka dun dadaan. Napakunot no ako, hindi nga kami naka 14th floor. 13th lang yung amen, sinara ko ang email. Sinabi ko sa sarili ko, pagod lang ako. Brain hallucinations, patulog ka na Mia. Nag-shower ako saglit, tapos bagsak sa kama. Pero bago ko ipikit ang mata ko, naramdaman kong nag-vibrate ulit ang phone ko. Notification bar. Google Drive file viewed on another device. Hindi ako yon, wala naman akong ibang device na nakalagin. May ibang nakatingin sa screenshots na yon, maliban sa akin. At dun pa lang, dapat tumigil na ako pero hindi. Kasi kinabukasan, sa unang beses nagsimulang maging totoo ang mga chat na hindi pa nangyayari. Pagkatapos kong makita yung notification na file viewed on another device, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may ibang kamay na nakikialam sa buhay ko. Hindi invisible pero hindi ko rin kayang hanapin. Kaya dali-dali kong sinara ang laptop, pati curtains, pati ilaw sa sala ini-off ko. Gusto kong maramdaman yung kadiliman na konti lang ang nakikita para kahit papaano, may sense of control ako. Pero hindi ko alam na mas delikado pala ang katahimikan. Habang nakahiga ako, nakatingin sa kisame, biglang umilaw ang screen ng phone ko. Kahit naka-silent, may isang chat preview na lumitaw sa taas. From unknown. Message, stop reading the screenshots. Napaupo ako bigla. Hindi ko alam kung guni-guni lang dahil puyat ako. Pero pag-slide ko ng notifications, wala. No message. No sender. No history. Nothing. Pero yung preview kanina, nakita ko ng malinaw. Napahawak ako sa dibdib ko, halos hindi makahinga. Ang hirap mag-isip kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa lang ng utak ko. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pero habang binubuksan ko ang ref, napansin ko sa gilid ng paningin ko yung microwave clock. 3:17 AM, napakabilis kong napatingin doon pero pagtingin ko ulit, 7:52 AM na. Blink? Hallucination? O glitch? Alam ko ang nakita ko. Alam ko ang oras at alam kong hindi dapat mangyari iyon. Humawak ako sa counter, sinusubukang i-ground ang sarili ko. Pero kahit na sinusubukan kong mag-relax, may isa pang bagay ang tumama sa isip ko. Bakit 3:17 AM lagi ang lumilitaw? At bakit iyon din ang oras ng warning sa screenshots? Kumuha ako ng baso, pero bago ko pa mapuno, may kumaluskos sa hallway ng unit ko. Hindi tao, hindi lakad. Parang pag-slide ng papel sa sahig. Pagtingin ko, may isang maliit na papel sa ilalim ng pintuan ko na hindi ko narinig kanina.
Hindi ko alam kung galing ba sa loob o labas. Pero nakasulat lang, huwag mong isipin na pagod ka. Totoo ito, at doon ako nagsimulang malunod sa takot. Kinabukasan, pinilit kong kalimutan ng lahat, puyat ako, kailangan pumasok. Sumakay ako ng MRT papuntang office. Usual, siksikan, pawisan, walang personal space. Habang nasa biyahe, napatingin ako sa digital clock ng tren, 6:41 AM. Bigla akong naalala yung screenshot. Huwag kang sasakay pag 6:42 AM yung tren. Coincidence lang, sabi ko sa sarili ko. Pero habang papasara ang pinto, may humila sa bag ko mula sa likod. Yung strap ko naipit sa pinto. Eksakto pagtingin ko sa orasan, 6:42 AM na taranta ako. Buti na lang may guard na nag-unlock saglit para ma-release yung bag ko. Isa lang ang tumakbo sa isip ko, yung screenshot. Pagdating sa office, hindi na ako mapakali. Tinawagan ko si Lian. May nagpadala sa akin ng screenshots ng chat natin, pero galing sa future. Tumawa siya, "Mia, overwork ka na." Hindi ako joking. Yung tungkol sa MRT, nangyari kaninang umaga, exactly as shown. Tumahimik siya. "Mia, patingin mamaya, pag-uwi ko, diretso ako sa kondo." Nilok ko pinto, sinara paligid, binuksan laptop, binuksan ko yung folder. This time, hindi first screenshots lang. Sinagad ko hanggang dulo. Sa pinakahuling convo, "Promise me, huwag kang sasagot pag nag-message ako ng 3:17 AM. Kinilabutan ako. Susunod na screenshot. "Pag nag-chat sa'yo yung ako at sinabing nasa labas siya ng pinto mo, huwag mong pagbuksan. Kahit marinig mo pa boses ko. Parang lumiit yung kwarto ko." May huling screenshot, blurred CCTV-like photo ng hallway sa kondo ko, sa harap ng pintuan ko. Caption, 3:17 AM, huwag mong buksan. Sinara ko laptop, tinignan ko oras sa phone, 2:49 AM. Hindi totoo to, sabi ko. Pero habang lumalapit ang 3 AM, mas lumalakas ka ba ako? 2:59 AM, umugong aircon, nag-click ang ref. Lahat ng ingay parang sabay-sabay. 3:16 AM, biglang tumahimik lahat, 3:17 AM. Nag-vibrate phone ko. Messenger notification. "Lian sent you a message." Binuksan ko. "Mia, gising ka pa?" Sunod. "Nasa labas ako ng pinto mo. Pwede ba akong pumasok?" Sabay may tunog mula hallway. Tok, tok, tok. May kumakatok. Lumapit ako sa pinto. Dinikit ko tenga. Narinig ko boses ni Lian. "Mia, ako to. Buksan mo." Ang lamig sa labas. Boses niya, pero may off. Parang may echo na hindi galing sa hallway. Pinagpawisan palad ko. Tumingin ako sa peephole. Silhouette ng babae, mukhang si Lian. Pero hindi gumagalaw, walang hininga. Nag-message pa siya. "Bakit hindi mo binubuksan? Nakikita kita, napaatras ako. Kasi alam kong wala siyang pwedeng makita sa loob. Maliban na lang kung hindi siya si Lian." Habang nanginginig ako sa gitna ng sala, pumasok ang huling chat message sa screen. "Mia, hindi mo na mababago ang nangyari sa chat history. Kahit hindi ka sumagot, nakasulat na." Hindi pa ako nakakabangon sa kaba nang biglang umilaw ang laptop sa mesa. Wala naman akong tinataypan. Wala akong inopen. Pero bigla itong nag-boot at automatic nag-open ng browser. At lumabas ang Google Drive folder. Hindi ko pinindot, hindi ko ginalaw. Pero isang file lang, nag-open mag-isa. Screenshot 28 PM, hindi ko gusto. Ayaw ko nang makita, pero hindi ko kayang ipikit ang mata ko. Lumabas ang screenshot. Hindi na chat, hindi na conversation. Isang blurry na larawan mula sa anggulo, ang hallway ng condo building namin. At may tao sa dulo. Mukhang babae, mukhang ako. Pero nakatalikod. At may nakalagay na text sa baba. "You'll walk here tonight." Napaatras ako. Bakit may picture ng lugar na hindi ko pa nilalakaran? At bakit parang may nagsusulat ng script ng buhay ko habang nangyayari ito? Naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko, dahan-dahan kong kinuha. Message galing kay Lian. "Mia, please answer. May weird na nangyayari sa chats ko. May nagsisend ng screenshots na hindi ko pa sinasabi." Kinilabutan ako. Kung totoo, ibig sabihin hindi lang ako ang target. Hindi lang ako ang sinusundan. Typing pa si Lian pero biglang nawala, naging scene lang. Tapos may isa pang message na dumating pero iba na ang vibe. Hindi si Lian ang tono, "Stop moving." Napahawak ako sa bibig ko, pigil hingal. Hindi ko alam kung tatayo ba ako o uupo. Pero sumunod ako, hindi ako gumalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, may sumunod na mensahe. "Look behind you." Hindi ko dapat sinunod, hindi ko dapat ginawa. Pero unti-unti akong lumingon, wala. Pero ang ilaw sa kusina biglang nag-flicker. 3 beses, bagal. Sabay, pagtingin ko ulit sa cellphone, may bagong message. "Good. We know where you are now." At doon ko na-realize, hindi lang nila sinusulat ang future ko. Tinitingnan nila ako ngayon, sa mismong sandaling ito, at hindi ko alam kung saan sila nakakasilip. Napaluhod ako sa sahig habang hawak ang cellphone.
Hindi ko alam kung umiiyak ba ako o nanginginig lang sa takot. Hindi totoo, bulong ko. Pero ang mga tunog sa hallway, hindi nagsisinungaling. May malumanay na paghagod sa kahoy ng pinto. Hindi ito katok, hindi rin pagkalabit. Parang dahan-dahang pagguhit ng kuko, nakakabingi ang kaba. Tumayo ako dahan-dahan at lumapit pabalik sa pinto. Hindi ko na tiningnan ang peephole. Natatakot ako sa maaaring makita. Pero biglang tumigil ang lahat ng may boses mula sa labas. Mia, please, buksan mo. Nanginginig na ako dito. Pero may mali, sobrang mali. Silan pag giniginaw, mabilis magsalita. Pero ang boses na ito, mabagal, pantay, walang paghinga. Parang minememorize lang ang linya, tumunog ulit ang messenger. Message galing kay Lian, yung totoong Lian. Mia, nasa bahay ako, ano nangyayari sa'yo? Nanlamig ang buong katawan ko. Sabay tumunog cellphone ko ulit, video call, at si Lian talaga ang tumatawag. Napaluhod ako sa sahig habang hawak ang cellphone. Hindi ko alam kung umiiyak pa ako o nanginginig lang sa takot. Hindi totoo. Pero ang mga tunog sa hallway, hindi nagsisinungaling. May malumanay na paghagod sa kahoy ng pinto. Parang dahan-dahang pagguhit ng kuko. Nakakabingi ang kaba. Tumayo ako at lumapit pabalik sa pinto. Pero biglang tumigil ang lahat ng may boses mula sa labas. Mia, please, buksan mo. Pero may mali. Ang boses na ito, mabagal. Pantay, walang paghinga. Tumunog ulit ang messenger galing sa totoong Lian. Mia, nasa bahay ako, ano nangyayari sa'yo? Sabay tumunog cellphone ko ulit, video call, at si Lian talaga ang tumatawag. Kinabahan ako pero sinagot ko. Mia, sigaw niya. Bakit last seen mo 3:15 a.m.? Ang dami mong message, what? Hindi ako nagme-message, bulong ko. Tumitig siya sa camera. Hindi ako yung nasa labas ng pinto mo. Mia, huwag kang lalapit sa pinto. At huwag mong tingnan ang peephole. Wala pang 2 segundo nang sabihin niya yon, biglang may malakas na kalabog sa pinto ko. Hindi nakatok, hindi na paghagod. Isang malalim na tunog lalaki na suntok sa kahoy. Napabitaw ako sa phone, nalaglag sa sahig, pero tuloy pa rin ang video call. Narinig ko si Lian na sumisigaw. Mia, huwag mong bubuksan ang pinto. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi tumatama ang mga suntok sa doorknob. Hindi rin sa gitna. Tumatama sa taas ng pinto. Parang may kamay na sobrang taas. Kasunod noon, may tunog ng pagkaskas ng paa sa sahig. Mabigat, mahaba. Parang dragging sound na hindi galing sa sapatos. Napaluhod ako sa sahig habang hawak ang cellphone. Hindi ko alam kung umiiyak ba ako o nanginginig lang sa takot. Hindi totoo, bulong ko. Pero ang mga tunog sa hallway, hindi nagsisinungaling. May malumanay na paghagod sa kahoy ng pinto. Parang dahan-dahang pagguhit ng kuko. Tumayo ako dahan-dahan at lumapit sa pinto. Pero biglang tumigil ang lahat ng may boses mula sa labas. Mia, please, buksan mo. Ngunit may mali. Ang boses na ito, mabagal, pantay. Tumunog ulit ang messenger galing kay Lian, yung totoong Lian. Mia, nasa bahay ako, ano nangyayari sa'yo? Sabay tumunog cellphone ko ulit, video call, at si Lian talaga ang tumatawag. Kinabahan ako pero sinagot ko. Mia, sigaw niya. Bakit last seen mo 3:15 a.m.? Ang dami mong message, what? Hindi ako nagme-message, bulong ko. Tumitig siya sa camera. Hindi ako yung nasa labas ng pinto mo. Mia, huwag kang lalapit sa pinto. At huwag mong tingnan ang peephole. Wala pang 2 segundo nang sabihin niya yon. Biglang may malakas na kalabog sa pinto ko. Isang malalim na suntok sa kahoy. Napabitaw ako sa phone, nalaglag sa sahig, pero tuloy pa rin ang video call. Narinig ko si Lian na sumisigaw. Mia, huwag mong bubuksan ang pinto. Pero ang pinakanakakatakot, tumatama ang mga suntok sa taas ng pinto. Parang may kamay na sobrang taas. Kasunod noon, may tunog ng pagkaskas ng paa sa sahig. Mabigat, mahaba. Mia, makinig ka, sigaw ni Lian sa speaker. Hindi ako yan, may nakakuha ng chat history mo. Anong ibig mong sabihin? Halos paiyak kong sagot. Mia, huminto siya, halatang natatakot. May nilalang na kumukopya ng chats natin. Kahit hindi pa nangyayari, hindi sila nagpo-predict, kinokollect nila. Para saan? Tanong ko. Pero bago siya makasagot, nanginig ang pinto ko. Buong frame gumalaw at may boses na lumabas. Hindi tao, parang 2 tao sabay nagsasalita, pero hindi magkasabay. Mia, buksan mo na. Suminghap ako na paatras. Silang sumisigaw pa rin. Run! Tumakbo ka, yan ang 3:17 chat. Pero habang nakatitig ako sa pinto, may isa pang notification sa phone. Hindi galing kay Lian, galing sa unknown sender. Last warning, do not run. At dun ko na-realize, kung lahat ng chat mula sa future ay nangyayari, ibig sabihin, ang susunod na mangyayari, nakasulat na din